Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos
naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong pinuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang kanyang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod, siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masulirinin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay ng buhay ang kanyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae
dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang sa simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang bahid at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil parito'y tatalikuran na ninyo ako. Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, our decisions determine us. Yung ating mga pagpapasya,
yung ating mga pinipili, yung ating mga choices, these things will determine our lives. Mga kapatid, pagising pa lang natin sa umaga, tayo po ay humaharap na sa desisyon. Babangon ba ako o hindi? Maliligo ba ako o hindi? Magsisipilyo ba ako o hindi? Kakain ba ako o hindi? And then, throughout the rest of the day, we will be faced by choices. The question is, paano ba tayo pumipili at ano ba ang ating pinipili? Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, nagpapatuloy ang Bread of Life discourse na tinatawag. At dito po, marami ang umalis. Ano sabi po ni St. John, hindi nila matanggap yung sinabi ni Jesus, kaya umalis sila. Nag-decide sila na hindi ko kayang tanggapin ang sinasabi ng Panginoon o sinasabi ni Jesus, kaya aalis na lang ako. Alam niyo po mga kapatid, sa atin pong pagpili bilang mga Kristiyano, may tatlong paraan ng pagpili. Ano sabi po ng isang preacher, meron tayong tinatawag na defection, meron tayong tinatawag tayong degradation at may tinatawag tayong determination. Tatlong D. Defection, degradation, and determination. Ano po ibig sabihin ng defection bilang mga Kristiyano? Pag sinabi mong nag-defect ka sa isang bansa, halimbawa, I defected from North Korea, or I defected from Russia, or I defected from any other communist country, ibig sabihin, hindi mo na matagalan yung bansa mo, kaya pupunta ka na sa ibang bansa, gusto mong magpakupkup sa kanila. Ganun po. Ganun po ang ibig sabihin ng defection. Marami po sa ating mga Kristiyano lang sa pangalan. Kristiyano lang sa simula, bininyagan ka and that's it. Bininyagan ka and that's it. Pagtanda mo, nagkaroon ka na ng isip, many people don't go to church, many people lose their faith in God, many people choose to obey their own will or their own self. Hindi ko kailangan, Lord, ng mga sinasabi mo, ako ang may hawak ng buhay ko. Ako ang may hawak ng katawan ko. Marunong akong magdesisyon sa kung ano, saan ako liligaya, kaya doon ako. On the onset, umalis na sila sa pagsunod at pagkupkop kay Kristo. Pangalawa, degradation. Ano ba ibig sabihin ng degradation? Unti-unting nasisira, unti-unting nabubuwag. Alam niyo po mga kapatid, may isang painter na nagpinta ng Last Supper. And he is working on that painting for 10 years. He's working on that painting for 10 years. So naghahanap siyang ng mga modelo para ilagay doon sa kanyang painting. Dahil 12 alagad plus Jesus. So ang pinili niya kay Jesus, yung pinakamaamo ang muka, pinakamukhang mabait, pinakakamukha ni Kristo. And he started painting Jesus 10 years ago. Ngayon mga kapatid, pang 10 taon na, naghahanap siya ng modelo sa naiisa na lang hindi niya napipinta, si Judas. So ang sinabi niya sa kanyang sarili, hahanapin ko yung pinakamukhang walang hiya. Hahanapin ko yung pinakamukhang sanggano. Hahanapin ko yung pinakamukhang hindi katiwa-tiwala. So naglakad siya doon sa kalsada sa kanilang bayan para hanapin yung gagawin niyang modelo para kay Judas. And then it took no time to find that person. Nakaupo lang doon sa isang tabi. Sabi niya, kukunin kitang modelo para kay Judas. Pero hindi niya sinabi na yun yung qualities na hinahanap niya. So sinabi nung tao, alam mo, naging modelo mo na ako eh. That was 10 years ago when you chose me to model for Christ. Sabihin, malaki yung nabago sa kanyang itsura sa pagdaan ng panahon.
Yung dating mukhang mabait, naging mukha ng sanggano. Yung dating mukhang inosente, nagmukha ng walang hiya. Mga kapatid, time can be cruel to every one of us. Maraming mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Maraming mga mahihirap tanggapin. Maraming mga bagay na talagang nakapagpapabago sa ating ugali. At may mga times na sa una, malakas ang ating pananampalataya, but because of the challenges and because of the trials of life, unti-unti tayong nawawalan ng tiwala at pananalig sa Diyos. Yung dating maganda, nasisira. Yung dating dikit na ilalayo. At ganoon ang mangyayari sa atin mga kapatid. Minsan, kapag pinili natin si Kristo sa una, pero dahil nakita natin that it will not work for us, unti-unti tayong lumalayo. I will give you an example. Kilala niyo si Caridad Sanchez, the veteran actress. Before, she was a devout Catholic. Ibig sabihin, talagang araw-araw nagsisimba siya. At sa isang interview niya sa 700 Club, ano yung 700 Club? It is a Protestant talk show. Sinabi niya, dati unang-una pa ako sa simbahan, nagro-rosaryo ako lagi. Dati nauuna pa ako sa pagbibigay sa alay. Dati naglalagay pa ako sa buslo. Dati nag-o-offer pa ako ng ostya. Pero may hiniling ako kay Saint Joseph. Sabi ko sa kanya, pag pinagaling mo yung asawa ko, talagang magsisilbi ako sa Panginoon. But lo and behold, her husband died. Galit na galit siya kay San Jose at sa simbahan. That's why she changed religion. Yung unang marubdob na pananampalataya, unti-unting nag-iba dahil sa isang trahedyang pinagdaanan sa buhay. That is degradation. And lastly, mga kapatid, meron tayong tinatawag na determination. Determinasyon, siguro po hindi ko na kinakailangan ipaliwanag, na kahit anong mangyari, ipupursue mo yung sinimulan mo. Kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. Kahit anong makita mo, marinig mo, maranasan mo, patuloy ka pa ring nakakapit kay Kristo. And that is what the saints did. That is what the apostles did. That is what Mary did. Hindi sila bumitaw sa kabila ng maraming pagsubok. Mga kapatid, may tanong ang Panginoon sa atin sa linggong ito. Kayo rin ba? Iiwan niyo ako? Ang tanong niya kay Pedro ay tanong niya sa ating lahat. Mananatili ba tayo sa Kanya o aalis din ba tayo kamukha ng iba? Ang desisyon ay nasa atin. Ang desisyon ay nasa sa ating mga palad. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon sa paglalahad natin ng ating mga kahilingan at pangangailangan. Ang atin pong itutugon, tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami.
ang salita mong nagbibigay buhay, naway maipahayag ng iyong mga pari bilang ebanghelyo ng buhay sa paggabay sa banal na Espiritu. Tayo'y dumalangin. Tangin naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong makapangyarihan, naway mapanumbalik ng kalusugan ng mga nanghihina ang kalooban at nararatay sa karamdaman. Tayo'y manalangin. Tangin namin Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong humihimok sa pagkakasundo, naway paghariin ang pagkakaisa at kapayapaan sa sandaigdigan. Tayo'y manalangin. Tangin namin Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong nagpapanibago sa buhay ng tao, naway magbunsod sa mga mag-asawa na manatili sa pagmamahalan. Tayo'y manalangin. Tangin namin Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong Espiritu at buhay, nawa ang mga yumao na nakibahagi sa iyong hapag ay makamit ang buhay na walang hanggan. Tayo'y manalangin. Tangin namin Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ama naming makapangyarihan, kami iyong iniligtas sa pamamagitan ni Kristo, ang salita ng buhay. Dinggin ang aming panalangin at dagdagan ang aming pananalig sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsubok ito, nakatuwan sa dugo ng aming Panginoon sa Kristo, hanggat namin sa kapiglabangang buhay na walang hanggan. Panginoong Yesu Kristo, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama, kasama ng Espiritu Santo, binuhay mo sa iyong pagkamatay sa libutan, pakundangan sa iyong banal na katawan at dugo, iadya mo ko sa dahil at sa lahat at masama. Gawin mo ako'y makasunod lagi sa iyong mga utos, at huwag may pahintulot na ako'y mawalay sa iyong kayo. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.